Please turn with me to Mark chapter 6 verse 30 hanggang sa 44. Mark chapter 6 verse 30 hanggang sa 44. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ang mga apostol ay nagtipon sa harap ni Jesus at ibinalita nila sa kaniya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. At sinabi niya sa kanila, pumunta kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng sandali. Sapagkat marami ang nagpaparuot parito at sila'y hindi man lamang nagkaroon ng panahong kumain. Umalis nga silang bukod, sakay ng isang bangka patungo sa isang dakong ilang. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at sila'y nakilala. Kaya tumakbo sila mula sa lahat ng mga bayan at nauna pang dumating sa kanila. Pagbaba niya sa pampang, nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y tulad ng mga tupa na walang pastol. At sila'y sinimula niyang turuan ng maraming bagay. Nang gumagabi na, lumapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad at nagsabi, ito ay isang ilang na dako at gumagabi na, paalisin muna sila upang makapunta sa mga bukid at mga nayon sa kanila, sa paligid at makabili sila ng anumang makakain. Ngunit sumagot siya sa kanila, bigyan ninyo sila ng makakain at sinabi nila sa kanya, aalis ba kami upang bumili ng 200 dinaryong tinapay at ipapakain namin sa kanila? At sinabi niya sa kanila, ilang tinapay mayroon kayo? Humayo kayo at inyong tingnan. Nang malaman nila ay kanilang sinabi, 5 at 2 isda. Pagkatapos ay iniutos niya sa kanila na paupuin silang lahat ng pangkat-pangkat sa luntiang damo. Kaya't umupo sila ng pangkat-pangkat ng tig-100 at tig-50. Kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. Tumingala siya sa langit, pinagpala at pinagputol-putol ang mga tinapay at ibinigay niya sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At ipinabahagi niya sa kanilang lahat ang 2 isda. Kumain silang lahat at nabusog. Kanilang pinulot ang 12 kaing na puno ng pira-pirasong tinapay at mga isda. At ang mga kumain ng mga tinapay ay 5,000 lalaki. May the Lord bless the proclamation of His word this afternoon. Last time, nakita po natin ang kamatayan ni John the Baptist. Sa verse 29, nabasa din po natin na ang mga disciples ni Juan ay pumaroon at kinuha ang katawan ni John the Baptist at nilibing ito. At sa Gospel ni Matthew, sinabi po sa atin na ang mga disciples ni John ay pumunta kay Jesus din at nagsumbong patungkol sa kamatayan ni John the Baptist. Ayon pa sa Matthew chapter 14 verse 12. Please turn there. Matthew 14:12. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang bangkay at inilibing ito. Pagkatapos, sila'y umalis at ibinalita kay Jesus. Now, dagdag pa sa mga pangyayari, ang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo ay dumating at inulat ang lahat nilang karanasan sa kanilang missionary journey. Remember, they were sent by the Lord Jesus Christ in pair. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples na pumunta sa isang dako for a period of time para sila ay makapagpahinga. So concerned din ang Panginoon sa kanilang pangangatawan. Mark chapter 6 verse 31. At sinabi niya sa kanila, pumunta kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng sandali. Sapagkat marami ang nagpaparuot parito at sila'y hindi man lamang nagkaroon ng panahong kumain. And then sa verse 33 hanggang sa verse 44, napakahaba. Nakikita po natin ang kwento patungkol sa feeding ng 5,000 people. And you know what? Ang miracle na ito ay naitala sa 4 na Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. Bihira lamang ang mga miracles ni Jesus na present sa 4 na Gospels. At dahil dito, kailangan po talaga nating pansinin ang lahat ng account
ng gospel writers para maging balanse po ang ating pag-interpret ng passage na ito. Ang katanyagan ng ating Panginoon ay lumaganap at kahit siya po ay nireject ng kaniyang sariling bayan, ay nagpatuloy pa rin ang Diyos sa pagluwalhati sa kaniyang anak na si Jesus ayon sa banal na kasulatan. Multitudes were flocking to see Him and hear Him. Ang sabi po ng Mark chapter 6 verse 33, ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at sila'y nakilala, kaya tumakbo sila mula sa lahat ng mga bayan at nauna pang dumating sa kanila. So they needed much rest, pero nakita sila ng mga tao, hindi pa man sila nakarating sa kanilang patutunguhan, ay nauna pa yung mga tao doon. And it should be noted that multitudes of unbelievers, talagang sasabihin nating unbelievers kasi kung i-fast forward natin, tumalikod din sila kay Jesus eh. Nagkakandara pa sila na sumunod kay Jesus wherever Jesus Christ went for several reasons, but they were found out to be not true disciples of the Lord Jesus Christ. They were not disciples, they were unbelievers, but with great difficulty, they followed the Lord wherever He went. So, lumabas sila mula sa syudad, pumunta sila sa mga kalye, and then, siyempre, pumunta sila sa disyertong lugar, walang mga tindahan po doon, ang disyerto po ay napakainit, and these are unbelievers. Dedicated sila, kumbaga, they were really passionate about the Lord Jesus Christ. At ilan kaya sa mga Christians ngayon, no, ang merong ganitong passion na sumunod sa Panginoon at maging kabahagi ng kaniyang gawain, umulan man o bumagyo. At ilan kayang porsyento sa mga Christians ang ayaw magpa-inconvenienced pagdating sa gawain ng ating Panginoon. And this is a great sad scene sa ating kapanahunan po ngayon. Now, meron pong ilang mga bagay na kailangan po nating tingnan at silipin sa feeding of the 5,000 men. Unang punto na ating pagbubulay-bulayan, the unbelieving majority. Tingnan po natin yun. Pangalawa, the great compassion of Christ. Ang puso ng ating Panginoon ay merong dakilang kahabagan. And pangatlo, the harmony of the sovereign working of God with our responsibility as God's agents in carrying out His will dito sa mundo. Manalangin po muna tayo at hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. Salamat o Diyos sa pagkakataon na aming mapagbulay-bulayan ang inyong salita. Ang inyong salita ay buhay, mabisa, makapangyarihan, and therefore, ang aming confidence ay nasa autoridad ng inyong salita, hindi sa nagsasalita. Salamat o Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. The unbelieving majority. Majority naman talaga ang mga unbelievers kasi nga ang description, maluwag ang daan tungo sa kapahamakan at ito ang sinusunod ng marami. Makipot ang daan tungo sa kaluwalhatian at kakaunti lamang ang nakasumpong nito. Now, in this case, great multitude followed the Lord Jesus Christ. Unfortunately, nagpatuloy sila sa kanilang unbelief. Ang sinasabi po ng banal na kasulatan sa atin, there were 5,000 men, bukod pa daw sa mga babae at mga anak. So kung ating i-consider din ang sinasabi ni Matthew sa chapter 14 verse 21, at ang mga kumain ay may 5,000 lalaki bukod pa sa mga babae at sa mga bata. So in that case, mga more or less 10,000 people ang nandoon. At sila ay sumunod sa ating Panginoon with great passion. Zealous talaga sila. They came in spite of the inconvenience. Remember, ang eksena po ay andun po sa disyerto, mainit. And almost all of this great multitude, kahit napakinggan nila ang turo ng ating Panginoon, natanggap nila ang biyaya ng healing, pagpapagaling sa mga karamdaman, umalis sila mula sa lugar na yon na nagpapatuloy pa rin sa kanilang unbelief. Siguro, pumunta sila sa ating Panginoong Hesukristo
na meron pong panandaliang zeal, alab ng kanilang puso, sapagkat naging tanyag ang ating Panginoon, sikat ang kaniyang pangalan, ang patungkol sa kanya ay naipamalita sa buong lupain. At kahit sa hari na si Herod ay narinig niya ang patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong dito, bakit makapal na bilang ng mga tao ang lumapit sa ating Panginoon? Well, yung iba ay excited lang siguro na maraming mga tao. There are people who get excited when they see a great crowd. They heard so much about Jesus. Narinig nila ang patungkol sa ating Panginoong Hesus. And naging sensational ang pangalan ng ating Panginoon. Sensationalism, mga kapatid. Sikat, celebrityism. Hindi po talaga yan means of grace. Sensationalism, hindi po yan means of grace. Now, para sa mga iilan, siguro ay pumunta sila kay Jesus dahil meron po silang matinding pangangailangan, personal needs. Marami po sa crowd na nangangailangan po ng kagalingan mula sa kanilang karamdaman. Please turn to John chapter 6 verse 2. John chapter 6 verse 2. Ang sabi po, mga kapatid, sumusunod sa kaniya ang napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. Okay, so they needed healing. And so they followed the Lord Jesus Christ. That was their reason of following the Lord. Matthew chapter 14 verse 14, another reason of following the Lord. Pagdating niya sa pampang, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. So, healing pa rin. Luke chapter 9 verse 11, ay healing talaga ito kasi si Lucas ay isang doktor. Ang sabi po dito, Luke 9:11, subalit nang malaman ito ng napakaraming tao, sila ay sumunod sa kaniya. Sila'y masaya niyang tinanggap at nagsalita sa kanila tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagaling niya ang mga nangangailangan ng pagpapagaling. So there were many in the crowd who needed healing, and so they followed the Lord Jesus Christ. Yung iba ay na-excited lang sa mga miracle na ginawa ng ating Panginoon. Mark chapter 6 verse 2. Na-excited lang, na-fascinate lang sila. Ang sabi dito, nang sumapit ang Sabbath, nagpasimula siyang magturo sa sinagoga at marami sa mga nakinig sa kaniya ay namangha na sinasabi, saan kinuha ng taong ito ang lahat ng ito? Anong karunungan ito na ibinigay sa kaniya? Anong mga makapangyarihang gawa ang ginawa sa kaniyang mga kamay? Ito po ang nangyari kay Prophet Ezekiel. Napaka-articulate ni Ezekiel magsalita, napakagaling magsalita, parang voice actor. And so, people were willing and excited to listen to the preaching of the prophet Ezekiel. But to those people, Ezekiel was just a voice actor, soothing to their ears. They listened to the proclamation of Ezekiel, but they did not follow the thus says the Lord of Ezekiel. Mababasa natin yan sa Bible. Meron talagang mga tao na nai-enjoy lang na mapakinggan ang sermon, ang public discourse. Mark chapter 6 verse 34. Ang sabi dito, pagbaba niya sa pampang, nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y tulad ng mga tupa na walang pastol at sila'y sinimulan niyang turuan ng maraming bagay. But then later, inaccuse po sila ng ating Panginoon, inexpose po ang kanilang tunay na rason, yung mga iilan sa kanila, bakit sila nagkandarapa na sumunod sa ating Panginoon sa kabilang dako ng pampang. John chapter 6 verse 26, dahil sila ay nakakain at nabusog. So gusto nilang gawing hari ang ating Panginoon sapagkat iniisip nila makapangyarihan ito. Pinadami ang 5 tinapay at 2 isda. Kung ito ang magiging hari natin, hindi na tayo magugutom. Yun ang kanilang motive. John 6:26, sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Now,
to summarize all of this, ang mga tao ay lumalapit sa ating Panginoon for many different reasons. Many different reasons. Pero kung hindi yan ang valid na rason, nag-iisa lang po ang tunay na rason sa ating pagsunod sa ating Panginoon na hindi tayo tatalikod sa Kanya. Kung tayo ay sumunod sa ating Panginoon sa maling rason, eventually, tatalikod din tayo sa Kanya. After this event, John chapter 6 tells us na ang kanyang mga disciples, quote-unquote, ay tumalikod kay Jesus at hindi na sumunod sa Kanya at ang naiwan na lang ay ang 12. Ang isa pa sa kanila ay dyablo. You see? Nung marinig nila ang katuruan ng ating Panginoon, people come to Jesus Christ for many different reasons. Pero iisang rason lamang ang paglapit natin sa ating Panginoon na hahantong sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ano yung iisang rason? Naunawaan mo na si Kristo ay Diyos, si Kristo ay Master, si Kristo ay tagapagligtas. Iisang rason lamang ang valid sa ating paglapit kay Jesus na nagdudulot ng kaligtasan. To see Jesus Christ clearly as the Lord and Savior of sinners. Lord, Master, siya ang boss, siya po ang amo, siya ang hari, siya ang masusunod. Tagapagligtas mula sa pagkaalipin sa kasalanan. So eventually, those who claim to follow Jesus for some other reasons, healing, na excited lang sa crowd, for civil and political purpose, they wanted to make Jesus Christ as king, and yung iba, because of personal benefits, sumunod sa ating Panginoon, umanib sa mga tao ng Diyos. Those are invalid reasons at kinalaunan. Tatalikod sila sa Diyos. If you come to Jesus Christ only for physical healing, what if hindi ipagkaloob ng Panginoon sa iyo ang physical healing? Hindi ka na magpapatuloy. If you come to Jesus Christ because of financial need, what if hindi ipagkaloob ng Panginoon yan sa iyo? Hindi ka na magpapatuloy. Di ba? But if you come to Jesus Christ, katulad ng sinabi ni Peter, Lord, to whom shall we go? We understand that you have the words of eternal life. So, alam ni Pedro ang kaniyang kailangan, buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay na kay Kristo lamang. Peter and the rest of the disciples followed the Lord Jesus for the right reason. And tumalikod man ang lahat, hindi po sila tumalikod sa ating Panginoon maliban kay Judas dahil siya po ay dineclare ng ating Panginoon na demonyo. What should the church offer to sinners? Prosperity gospel? Health and wealth gospel? On my way from San Pablo to Dasmariñas, kasi minsan ay nag-preach tayo sa TRBC. TRBC ba yun? Trinity Baptist Church kay Pastor Rodel. Sa may bandang left side, meron talagang karatula doon na church. Ay, hindi ko alam kung nandyan pa yun ngayon. Ang pangalan talaga ng church is Jesus Heals and Jesus Provides Ministry. Pangalan pa lang, alam na natin ang inaalok. Di ba? Pangalan pa lang ng gawain, alam na natin ang inaalok. Offering people healing and provision. Nakuha natin. That is following the Lord Jesus Christ for the wrong reason. Now, do not get me wrong. Second point na ating matutunghayan sa ating pagbubulay-bulay sa hapong ito is nakikita din natin ang awa at habag ng Diyos. Concerned din siya sa ating mga temporal needs. Bagamat ang ating kaluluwa ay meron pong infinite value, ang ating Panginoon ay concerned din sa ating physical needs. Pinagaling ng ating Diyos pa rin. Alam ng Panginoon na mga unbelievers yung mga yun eh. Alam ng Diyos na tatalikod din ang mga yun sa Kanya, pero pinagaling pa rin niya sa kanilang mga karamdaman. Nagtataka pa rin ba tayo na kahit ang isang tao ay nagdasal doon sa diwata, sa Diyos-Diyosan for healing at pinagaling pa rin? Ang Diyos naman ang nagpapagaling eh. Nagtataka pa rin ba tayo? Hindi, because God is also concerned of our physical needs. Meron pong general goodness ang ating Panginoon. Pinagaling niya ang mga karamdaman. Concerned ang Panginoon sa kanila na wala na silang kinain. Wala silang makakain. Nung si Lazarus ay namatay,
ang kaniyang mga sisters ay nagdalamhati, ang ating Panginoon din ay umiyak. So hindi po indifferent ang Panginoon sa human pain and suffering. At nag-provide ang ating Panginoon sa daily bread. Kaya nga sa model ng kanyang prayer, sinasabi, "Give us this day our daily bread." Talagang tinuruan niya tayo na humiling sa Diyos para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Nagpakita ang ating Panginoon ng awa at habag sa kanyang pagtanggap sa mga makasalanan. In fact, in this passage, sinabi na ang Panginoon ay nalungkot sapagkat sila ay katulad daw ng mga tupa na walang pastol. Wala silang spiritual leadership, walang shepherd. Verse 34, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay tulad sa mga tupa na walang pastol. Ang mga disciples, sa verse 36, ay talagang nagsuggest na sa Panginoon na sige, pauwiin na yan sila para makakain na sila. Pero ayaw ng Panginoon na pauwiin sila sapagkat ang ating Diyos ay merong awa. Meron siyang malasakit kahit sa ating mga temporal needs. Hindi niya itataboy or paaalisin ang sino man nang hindi rin natutugunan ang kanilang pangangailangan at that time. Baka sila ay anong tawag niyan? Mag-faint, mawala ng malay dahil sa sobrang gutom. Ang sabi po ng Matthew chapter 11 verse 28, this is a very common verse. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So ang requirement po talaga sa atin is lumapit tayo sa ating Panginoon empty-handed. Empty-handed. At bagamat ang direct application nito ay ang ating kaluluwa, empty-handed tayo pagdating sa kaligtasan, wala. Wala. We cannot offer God anything. Ano ba ang mai-contribute natin sa ating kaligtasan? Ang ating good works. Ang ating good works ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. So empty-handed talaga tayo. We don't have anything to offer to God except our sin. At ang ating kasalanan ay pinasa ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Mark chapter 10 verse 15. Please turn there. Ang sabi dito sa Mark 10:15, tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos, na tulad ng isang maliit na bata, ay hindi makakapasok doon. Yun ang problema ng makapal na bilang ng mga tao at that time. Hindi po sila sumusunod sa ating Panginoon para sa Kanya at sa Kanyang kaluwalhatian at pagkilala ng Kanyang pagkadiyos. Sila ay sumunod kay Kristo para sa kanilang sarili. They were not willing to have Jesus as their one and only treasure. Pero ang ating Panginoon ay maawain at mahabagin pa rin. Pero ang demand ng ating Panginoon ay hindi po nagbabago. Christ demands that we should follow Him alone. At nakikita natin ito sa yung rich young ruler sa Mark chapter 10 verse 21. Diba? Hindi naman talaga ipinag-uutos ng Panginoon sa atin na ibenta natin ang lahat ng ari-arian natin, ipamigay sa mahirap at sumunod tayo sa Kanya. But in this particular case, sa rich young ruler, alam ng Panginoon ang kanyang problema, covetousness. Kaya yun ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Mark 10:21. Si Jesus, pagtingin sa kanya ay minahal siya at sinabi, isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. At ang rich young ruler ay nalungkot. Now, ang makapal na bilang ng mga tao ay lumapit kay Jesus with nothing at pinakita ng ating Panginoon sa kanila ang compassion. Pero anong nangyari? Tinuring pa rin nila ang ating Panginoon na insufficient. Saan ba natin nakukuha yung detalye na yan? John chapter 6. Di ba nakipag-argue pa sila kay Jesus? When Jesus exposed their wrong motives of following Him, of coming to Him, nakipag-argue sila. They still consider Jesus Christ as insufficient. Nagdemand pa sila na ulitin yung ginawa ni Moses doon sa ilang na nagpaulan ng tinapay mula sa langit. But the Lord
continues to show people compassion habang nandito siya sa lupa. Pero ang mga tao ay ayaw sa kanya. Luke chapter 14 verse 33. Anong sabi dito sa Luke chapter 14 verse 33? Kaya't ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. Itong mga tinatangkilik, maaaring kayamanan ito, maaaring reputasyon, maaaring tao. I am of Paul, I am of Apollos, I am of Cephas. Kung hindi natin iiwanan ang ating mga tinatangkilik, hindi tayo maaaring maging alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Our loyalty and devotion should be to Christ alone. Now, pangatlong punto, nakita natin ang harmony ng sovereign working ng ating Panginoon. Yes, ang ating Panginoon ay mayroong kapangyarihan na kumilos directly. Di ba? Noong sinalakay ang bayan ng Israel or bayan ng Juda ng mga Syriano, wala na talagang magagawa ang mga Israelites or mga Juda. Nahati kasi ang bayan ng Israel sa dalawa eh. Northern tribe and southern tribe. I'm talking about the southern tribe. Wala na silang halos makain. Kahit yung mga anak nila ay pinatay at niluto at kinain nila. That was during the time of Elisha. Anong ginawa ng Panginoon? Nag-prophesy si Elisha na kinabukasan magiging murang-mura lang ang mga pagkain. Kasi nga mayroong 2 kitungin na nakapasok sa kampo ng mga Syriano at kinain nila yung walang tao eh. Bakit nawala ng tao yung mga kampo? Dahil meron silang narinig na tunog. That was a direct intervention by God. Kaya nga iniwan nilang kanilang kampo. So, ang 2 kitungin ay baga kumain sila, nabusog sila, na-guilty sila kinalaunan at sabi nila, tayo lang ba ang kakain nito? Alam sa bayan ng Jerusalem na merong maraming pagkain. Kaya nga, naging totoo yung prophecy ni Elisha kahapon na magiging murang-mura yung pagkain. I mean, God can intervene directly. Yun po ang totoo. God can intervene directly. At pinapakita talaga yan sa Bible. May mga cases talaga that He intervened directly. When people almost succeeded in building the tower, reaching to the heavens daw, God intervened directly by confusing their tongues. Na hindi nagpatuloy ang kanilang gawain. But most of the time, nakalagay talaga sa Bible, ang Panginoon ay kumikilos sa pamamagitan ng kaniyang itinalagang sangkap. Pero soberano ang Panginoon sa kaniyang gawa. The multitude of people ay kailangan po ng pagkain. Pwede naman sanang magpaulan si Kristo ng mana mula sa langit gaya ng nangyari doon sa wilderness. Hindi naman yun gawa ni Moses. It was the work of God na merong mana mula sa langit. But this time, ginamit po ng Panginoon yung means. Meron pong means, yung 5 tinapay na kanilang nakita at 2 isda. Yun ang pinadami. Doon po nag-umpisa ang ating Panginoong Hesukristo. Now, pwede naman sanang binusog ng Panginoon directly yung mga tao at that time na kumakalam yung kanilang sikmura pero all of the sudden hindi na sila gutom. Could that be possible? Di ba? Pwede naman sana. Pero pinili ng Diyos. And in many different passages ng banal na kasulatan na siya po ay kumikilos sa pamamagitan ng means. Mark chapter 6 verse 37. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, bigyan ninyo sila ng pagkain. Nagreklamo yung kanyang mga disciples, Mark 6:37, ngunit sumagot siya sa kanila, bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kanya, aalis ba kami upang bumili ng 200 dinaryong tinapay at ipapakain namin sa kanila? Well, this is really human perspective. Isang buong taong sahuran, hindi pa sapat na ipakain sa more or less 10,000 people na yon. Na ang kanilang perspective, kailangan nating gumastos ng libu-libong pera para makakain ito.
Yun ang perspective ng mga disciples, natural perspective. Ang perspective ng Panginoon, pwede naman sana siyang directly na magpapaulan, but meron pong means. So here is a harmony of God's sovereignty and man's responsibility. God often works through appointed means. Jesus could have provided them with money. After all, di ba, meron silang pera na kinuha mula sa bibig ng isda. Pwede naman sana. Pwede naman sanang nabusog sila supernaturally kahit wala yung loaves and fishes. Because God is the first cause of all things. Pero, usually, kumikilos ang Panginoon sa pamamagitan ng tinatawag natin na secondary causes. Secondary causes. Nilikha ng Panginoon ang langit at lupa out of nothing. Pero, nilikha niya si Adam mula sa secondary cause, secondary material. He made Adam out of the dust of the ground. Pero ang other animals ay sinalita lang ng ating Panginoon. I mean, God can do anything. Nilikha niya si Eve mula sa rib ni Adam. Binigay ng Panginoon ang Israel, ang lupang pangako sa bayan ng Israel. Yes, God has pronounced. Pero kailangan pa nilang i-conquer ang Canaan. Nakuha po natin, may mga times na talagang ipinagkaloob ng Panginoon on the spot. May mga cases tayo na ganyan, on the spot. Pero usually, hindi po tayo ini-spoiled ng ating Panginoon. Meron pong pronouncement ang Panginoon na I will give you this land. Di ba sinabi na niya kay Abraham? Itingin mo, i-extend mo ang paningin mo. This land will be yours. But then, his descendants needed to fight and conquer. Pwede naman sanang pinalipad niya ang mga Israelites mula sa Egypt papuntang Promised Land. Posible ba yun? Yes, there's nothing impossible with God. Pwede naman sana. Naka-record na siguro na merong helicopter at airplane. Di ba? Nothing is impossible with God, pero kailangan nilang maglakbay. Kailangan ang kanilang pananampalataya ay masubok. Kailangan nilang matrap between sea and land. At kailangan nilang makaramdam na sila ay walang-wala. They had to call upon the name of the Lord. But the pronouncement of God was already there. I will pluck you out from the land of oppression and bring you to the land of promise. But that did not take place. Na parang made of heaven, diretso nilang natanggap. Kailangan pong mag-toil, mag-effort. You want to grow spiritually? You want to grow in patience? You want to grow in holiness? Mga kapatid, hindi ito mangyayari na parang ready-made on the spot. Kailangan nating mag-engage ng spiritual warfare. Kailangan nating manalangin. Kailangan nating mag-exercise ng patience. Kailangan nating dumaan through much tribulation. We enter the kingdom of God. When they were bitten by snakes in the wilderness, they needed to look to the bronze serpent that represented the Lord Jesus Christ. God could have reached them out, but they needed to exercise faith by looking at that bronze serpent. They had to look to God's appointed remedy upang sila ay magtagumpay laban sa kamatayan. God is able to save to the uttermost, but sinners must look to Christ. Trust in His blood and righteousness. Trust in His finished work. Sinners must look to Christ, fixing our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Pag sinabing fixing, meron talagang tendency na tayo ay lilingon. Malakas po ang hangin, ang unos, but we have to fix our eyes on Jesus. Ang Panginoon po ay kumikilos sa pamamagitan ng secondary causes in our life. We are thankful for all those secondary causes, but they are not meant to be magnified.
They are not meant to be exalted. Itong mga secondary causes na ito, pastors are secondary causes. But it is God who nourishes you with His food. Pastors are secondary causes. Pastors are not meant to be magnified and exalted na parang Diyos na sinasamba na. Di ba? God works through second causes in our lives. Ginagamit niya ang preaching of the gospel upang ang mga makasalanan ay madala sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Ginagamit niya ang mga trials upang subukin at palaguin ang ating pananampalataya. Ginagamit din ng Diyos ang pagdidisiplina in order to humble us down and turn us from sin. Kaya noong si Shimei ay nanghamak kay King David when he fled from Jerusalem, hindi lang panghahamak, nang babato pa. Ang mga tauhan ni David, nagsabing papatayin na natin itong Benjamite na ito. Ang sabi ni David, wag. Kung galing yan sa Panginoon, kung ang Panginoon ang nagsugo niyan upang saktan ako, diba, upang disiplinahin ako, by implication, who are we to stop that man? Hayaan mo na lang siya. So hinayaan ni David. Ganun po tayo. Ginagamit ng Panginoon ang mga hindi kanais-nais na mga pangyayari in order to humble us and turn us from sin. And sometimes, dinadala tayo ng Panginoon sa isang situation na natatrap na nga tayo, katulad ng Red Sea at saka ng land. Wala na, nowhere to go. Pero alam po natin kung kanino tayo lalapit at kanino tayo tititig sa ating Panginoon. Ginagamit ng Panginoon ang mga pastors to edify the church. And the lesson is, wala pong nangyayari sa ating buhay, kahit maliit man yan or malaki, na walang layunin ang Diyos. He causes all things to work together for good to those who love Him and to those who are called according to His purpose. Nothing is left to chance. Now, ang ating Panginoon, kahit meron po siyang compassion, meron siyang awa at habag, nagpo-provide siya ng ating daily bread. Daily bread ang kanyang pinoprovide, hindi yung carnal lusts and caprice. Hindi yan ang pinoprovide ng ating Panginoon. Daily bread. Sometimes, binibless ng Panginoon ang kanyang mga tao with material wealth. Pero hindi po yan ang focus ng ating buhay. In this case, ang provision ng Panginoon ay napaka-basic. Tinapay lang at isda. Wala ngang inumin Walang alak. Now, we can surmise na meron silang tubig na ininom at that time, pero basic lang ang provide ng Panginoon. Walang fleshly comfort. They had to sit down on grasses. Diba? No wine provided. Wala ngang utensils. So they had to eat using their hands. Gayon pa man. Sabi ni Pablo, in times, natutunan daw niyang magpasalamat at magpuri sa Panginoon in times of abundance and in times of want. Ang mga charismatics talagang concerned sila sa materialism. They are too much focused on materialism. Hindi po nila naunawaan ang focus ng Christian life. Ano ba ang focus ng Christian life? Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Naka-focus sa materialism. Naka-focus sa mga material na bagay dito sa mundo. Matthew 6:19 to 21. Ang sabi po dito, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Verse 31 hanggang sa 33. Hindi po ito ang focus ng ating buhay. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong ama
Sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ngunit hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. 1 Timothy chapter 6 verse 7 and 8. Ito po yung focus ng buhay natin dito sa mundo. 1 Timothy 6, 7 to 8, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman, ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. You see? What a practical wisdom from the Word of God. The truth is, we don't actually need that much. Experts ang mga marketing agencies niyan. Ang wants ay nagiging needs. Yung mga advertisement ay talagang parang kailangan mo na talaga. Kaya kailangan po talaga tayong mag-ingat nang hindi tayo matangay. Now, nakikita din po natin dito ang nature ng ebanghelyo ng ating Panginoon. God initiated the gospel. Jesus Christ was in control of the event. Kasi nga, sinabi ng kanyang mga disciples, send them away. Pero alam ng ating Diyos kung ano ang kaniyang gagawin. Mark chapter 6 verse 41. Kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. Tumingala siya sa langit. Pinagpala at pinagpuputol-putol ang mga tinapay at ibinigay niya sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At ipinamahagi niya sa kanilang lahat ang 2 isda. Alam ng Panginoon ang kanyang gagawin. May sinuggest ang mga disciples may pera ba? Isang buong taon na sahuran, yun ang suggestion ng mga disciples. Sa gospel din, sapat na ba ang good works mo? Nakakapag-ipon ka na ng punto sa langit? Ang Panginoon po, ang may control. Hindi po iniwan ng Panginoon ang gospel according to our own designs. Sige, mag-preach din tayo, pero kailangan natin ng mga special number. Kailangan natin ng mga exciting para ang mga makasalanan ay ma-excited silang pumunta sa church at babalik sila. I tell you, my dear friends, mas maganda ang production ng It's Showtime kaysa sa church. And you are competing with It's Showtime. Kung yun ang inaasahan ninyo na makakapag-attract ng mga tao, wala na, manood na lang sila ng TV at pumunta na lang sila doon sa studio. Mas maganda ang kanilang production. Huwag kayong makipag-compete sa human production. Just proclaim the word of God plainly. The message of the gospel, repentance and faith. And the word of God is living and active, sharper than the two-edged sword. Hindi ito babalik sa kanya sa walang kabuluhan. Mabisa at makapangyarihan ang salita ng Diyos. Hindi nilagay ng Panginoon sa ating kamay ang resulta, ang bisa at kapangyarihan ng gospel. Salvation is of the Lord from start to finish. Diba? Tayo ay mga stewards ng ating Panginoon. Ini-equip niya tayo at patuloy na ini-equip tayo ng Diyos. Nagliligtas ang Panginoon at patuloy siyang nagliligtas directly sa pamamagitan ng kaniyang mga tao. Baka yung pinagpipray mo na maligtas yung kaibigan mo, baka yung pinagpipray mo, matagal mo nang ipinagpipray. Siguro oras na gumawa ka na talaga ng hakbang at baka ikaw ay gagamitin ng Panginoon dyan. Call him up and invite him to church. Diba? And proclaim the gospel to him. Kasi ang Panginoon ay nagliligtas at kumikilos using second agent. Yung kanyang mga tao. Yes, it is God who saves. But God saves through the gospel proclamation. Hindi po instant ang mga kaluluwa na dinaragdag ng Panginoon sa ating iglesia. Kailangan po nating mag-labor. Kailangan po nating magpagal.
Pero gawa po ito ng Panginoon. Kaya ang maluluwalhati ay hindi po ang mga tao na nagpipreach sa street preaching. Hindi sila ang maluluwalhati, hindi ang pastor, kundi ang Diyos. They all ate and were satisfied. Ang tunay na satisfaction, well, physical satisfaction yun, nabusog sila. Pero gugutumin din ulit. Pero ang tunay na satisfaction ay na kay Kristo. Spiritual satisfaction. You are saved and saved to the uttermost. Ang lahat ng ibinigay ng Diyos sa kaniyang anak ay hindi po iwawala niya. Kahit sino man. Nasisira ang mga bagay dito sa mundo kung ikaw ay na kay Kristo. You are secure in the Lord forevermore. Abundant life is in Jesus Christ alone. And abundant life is not measured by money and all these material things. Na-focus talaga ng mga charismatics. Abundant life ay Galatians chapter 5 verse 22 hanggang sa 24 pa rin. Pag-ibig, patience, hope, long-suffering, goodness, meekness. Yun pa rin, kapayapaan pa lang, hindi yan mabibili ng pera. Hindi yan mabibili ng pera, pero ang sabi po ng ating Panginoon, my peace I give to you. It's a peace that the world cannot give. Ito yung tunay na kayamanan. Marami kang ang pera, pero parang lodging house lang yung bahay mo, hindi nag-uusap ang husband and wife. Walang broken, dysfunctional family. Hindi yan mabibili ng pera, kaya maraming mga mayayaman na wala nang alam kung anong gagawin nila sa kanilang kayamanan at wala nang meaning ang kanilang buhay, nagpapatiwakal. Diba? Nagsusuicide. Pero ang ating Panginoon, siya ang pinagmulan ng tunay na satisfaction. God was able to satisfy them with only 2 fishes and 5 loaves of bread. And God is able to satisfy the weary soul with a plain proclamation of the gospel. The word of God is sufficient. Huwag na nating dagdagan ang salita ng Diyos. Sufficient na ang word of God to meet all the needs of our soul. The treasure of the word of God is already complete. Huwag na po tayong maghanap ng suggestion mula sa psychology at anong pang mga psychiatry. Well, the word of God is complete. Just dig the word of God. Hukayin ang salita ng Diyos. Prayerfully, believingly, dahil magugulat na lang po tayo. Magugulat na lang po tayo. Ang katugunan pala sa ating mga spiritual problems ay nasa Biblia. Hindi natin natanggap. Sometimes ang spiritual depression, ang loneliness ay naglilinger ng ilang buwan, mahaba o 1 year. Pero sa patuloy lang na pagtitiwala, pagsasaliksik sa banal na kasulatan, kahit walang katugunan for the time being, pero magugulat na lang tayo. Bigla na lang pinagkaloob ng Panginoon ang katugunan sa lahat ng ating mga struggles. The point is, wag po tayong bumitaw sa ating pagtingin sa ating Panginoon. That's why the exhortation says, fixing our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Now, hindi po natin alam kung anong uring struggles, spiritual struggles, ang nararanasan ng mga kapatiran ngayon. Struggle sa decision making, struggle sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. At for the time being ay wala pa pong katugunan. Just continue to ponder and meditate the Word of God, trusting na ang Diyos ay mabiyaya at sa takdang panahon ay merong katugunan ang lahat ng ating mga struggles. The Bible is enough. The Word of God is enough. God's power is enough. At para sa mga kaibigan natin, yun na nga ang problema eh. Hindi talaga sapat si Kristo para sa mga tao dito sa mundo. Hindi sapat si Kristo. Kailangan pagdagdagan ng penitensya, pagpapahirap sa sarili, kahaba-habang rosary, kahaba-habang kung ano-anong mga gagawin. Yes, totoo, si Kristo ay namatay. Alam din nila si Kristo ay namatay doon sa cross, pinadanak ang dugo, nabuhay muli.
Pero natakpan yon, intellectual lang yon. Ang kailangan nila is kitain nila ang kanilang kaligtasan. Mag-iipon ng punto sa langit. But Jesus Christ is enough. The merit of the blood and righteousness of Christ is enough upang iligtas ang mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. Ang dugo ni Kristo ay sapat na upang linisin ang lahat ng kasalanan mo. At ang katuwiran ni Kristo ay sapat na upang idamit sa iyo, ibihis sa iyo upang maging katanggap-tanggap ka sa harapan ng Diyos. Huwag mo nang dagdagan pa. Jesus Christ is enough. Come to Jesus Christ right now, for tomorrow may be too late. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa hapong ito. Naniniwala po kami na ang inyong salita ay palaging timely, addressing our deep spiritual needs. And we pray, O God, na gamitin ninyo ang message na ito upang abutin ang mga wala pa kay Kristo. In Jesus' name we pray. Amen. Sometimes a light surprises the Christian when he sings. Nasa hymns chorus po, Junel, ang accompaniment.